May ganito pala dito sa Batangas. Yung akala mong sa Benguet o sa Tagaytay o sa Tanay mo lang mararanasan ay meron din pala dito. Isang lugar na hindi pa gaano nadidiskubre ng karamihan. Lugar kung saan masarap isama ang buong pamilya para magpahinga o magsalo-salo. Ano nga bang mga bagay na makikita natin dito at bakit sa dinami-dami ng magagandang puntahan dito sa Timog ay mas pinipili ito ng karamihan? Isa-isa nating alamin. Samahan ako muli sa pagtuklas ng panibagong lugar dito sa Timog kasama ang ating mga subscriber at sa unang pagkakataon, nakasalamuha ko pa si Iron Man. Tara dito sa Lipa, Batangas, sa bayan ng matatapang. Simulan na natin ang kwento. Baka akala nyo nandito tayo sa Baguio ha. Ang ganda. Nandito lang tayo guys sa may Lipa, Batangas. Ang ganda ng fog niya. Baguio vibe. Ikalabindalawa ng Hunyo at pumasok na nga talaga ang panahon ng tag-ulan. Dito tayo unang inabot sa Silang Cavite. Kesyo nga di nagkakapote, walang choice kundi mag-antay na tumila. Nakakabagot yung ganito. Pagkatila ng ulan, nakabiyahe naman na tayo. Medyo malayo-layo na rin ang narating natin. Kaso, bumuhos na naman dito pagkababa natin sa Talisay, Batangas. Kung minamalas ka nga naman, gagabihin pa yata tayo. Ito yung ayokong panahon eh. Ulan ng ulan. Kanina, inulan na tayo. So, uminto naman, uminit na sa Tagaytay. Kaso ngayon, pagbaba natin dito sa Talisay, eto na naman, nag-uulan na naman. So, hindi ko alam kung imbis na maaga tayo sa camp, pupunta, makakarating tayo doon ng around mga alas 5 na or 5:30. Pero kung hindi nag-uulan ng ganito, dapat ando na tayo sa camp ng around 3 PM. Kaso, talagang kung bumuhos yung ulan, matagal. Buti kung pauwi na ako, ligo talaga to sa ulan. Kaso papunta pa lang tayo ayoko naman mabasa lahat ng suot natin. Wala rin tayong kapote kasi. Hindi tayo nagkakapote. Kaya walang choice kundi pakupain muna yung ulan. Tuloy tayo sa biyahe. Maya-maya, papakita na natin ang kondisyon ng madadaanan. Mahirap naman na isama pa dito sa vlog natin ang buong biyahe. Mabuburyong lang kayo. Kaya fast forward na tayo sa malapit. Jollibee. Andox. So dito na tayo kakaliwa guys. Ay! City Hardware. Okay, dito tayo pinapakaliwa. Tapat ng City Hardware. Lapit na tayo. Holistic Academy. Medyo maliit yung kalsada dito. So kapag ka merong mga parking na ganito, tulad niyan, at kayo ay malaki ang sasakyan nyo, tapos sa lubong pa, medyo may hirapan. Dapat ganyan, ang galing diba? Pang corner, dapat merong gano'n, parang salamin, para magkakitaan. Galing ng barangay dito, ilagyan nila ng gano'n. Kung hindi lang tayo dinali ng ulan kanina dapat maaga tayo parang ginagawa sa New Era University. Ginagawa ba to? Oo, bakit? Ayun. So, pasok ka na dito sa may looban. Nandito na tayo sa looban, guys. Lumagpas na tayo sa mga kabahayan. At parang nandito na tayo sa mga farm. Dire-diretso lang tayo. Kalsada naman siya, kaya wala tayong dadaan ng off-road. Yun amoy bukid na. Malamig na. Maganda dito
Meron pa tayong matatanaw na bundok dun, oh. Medyo malayo-layo din siya mula dun sa kalsada pala. Ito, community na ulit. Saan kaya dito? God's Greenery. God's Greenery. Oh, doon yata. God's Greenery. Saan po yung God's Greenery? Ah, dyan. Thank you. Ah, dito. So may off-road tayong dadaanan. Mukhang maputik dito, ah. Ay, maputik yung daanan. Naka po. Oho. Ito siya nasabi ko. Dito. Ito sinasabi ko, guys. Putik. Doon na sa part na yon. Mahirap kasi pagka ganun, hindi natin alam pag malalim, pag may tubig. Ayun. So, may dadaanan pala tayong mga ganitong bagay dito. Ay, nako. Kung ayoko, putik. Tag-ulan na kasi. God's Greenery. Sana bukas sa uwian, di ganito. Alam ko nag-camp na dito si Reed eh. Parang nakita ko may post siya nun dito. Andahan, maputik. Ngayon naman na tayo dito. Kaso syempre, kakapalinis ko lang ng motor ko kanina. Eto, madumi na naman. God's Greenery. Ayan. Subukin rin talaga siya. Nasaan kaya yung nag-invite sa akin? Pero punta muna tayo sa reception. Wala na, ginabi na tayo. So wala na naman tayo masyado mako-content ngayong gabi. Ano ba yan? Dito ata. Supposed to be absence. Hi guys, sama natin ngayon si Sir Jeric. Hello. Siya si Sir Jeric at ang anak niyang si Kai. Siya ang dahilan bakit tayo napadpad dito. Abay, ikaw ba naman ang ayain ng inuman? Tapos sakto, wala tayong schedule. Eh di ba Nat? Fellowship yan eh, tatanggi pa tayo. Meron tayo ngayong Soft drinks. soft drinks muna tayo habang maaga. Hello, big boy. Oo. Ang aga nyo pala kanina dito, sir, no? Alauna, nandito na kami. Alas 12 nga, nandito na kami. So ikot muna tayo, kasama natin si Sir Jack dito sa God's Greenery. Kaya ganun yung pangalan nila dito, God's Greenery. Pero parang ano siya eh, tawag dito yung vibe niya parang ano talaga, parang farm lang siya. May mga ano, mga puno ng akasya, parang park ganun na rin ang dating. Parang nandito tayo. Kampuan yung ano natin, no? Kampuan. Oo. Tsaka hindi naman sobrang lambot ng lupa dito, kaya okay lang. So ito yung mga kasama natin. Eto guys, nagluluto na sila. Ihaw. Chef Jam. Hi sir, may chef tayo guys, oh. Sila sir, ito yung ating kubo na ano. Kailangan mo lang ng solar power. Ito. Kain, sir. Ay, hello sir. Hello po. Ano rin yung itong buong kubo? Uy, Richard, huwag mo itapon dyan. Ayan, may mga ano pa dito. Mga drones, ganyan.
Ayos din. Matagal-tagal ko na rin to dinagamit. Kaya sa mga bago nating manonood dyan, may ipapakita ako sa inyo. Matagal-tagal na panahon na rin na huling nagamit natin tong black deer natin sa may sa may, hindi ako nagkakamali, sa may Sambales pa. Doon sa may, yung nakakita ng multo si CJ. Yun yung natin, huling gamit natin nito. Tapos wala nang tanggalan dito. Pero hindi naman ito basta pinasok eh. Hindi ako sure kung sana okay pa. Hindi naman nasisira ako pag di mo ginamit. Alam mo, tagal kong hindi nagamit tong tent na to eh. Parang nakalimutan ko na kung paano siya i-set up. Bale, figure out ulit natin yun. Nakalimutan ko na guys kung paano siya i-set up ulit. Usually, pag ganito, dagat lang dito sa Batangas kasi pag sinabi mong Batangas talaga beach eh. Yun ang pinupunta ng mga tao dito eh. So, marami-rami namang camp dito sa Batangas na beach camp. So, siguro soon, try nating mag-beach camp dito sa Batangas kung meron tayong mapuntahan. So, yung mga bago nga pala dito sa channel, ngayon ninyo makikita itong setup na tent. O baka hindi nyo pa napapanood yung mga previous video ko na gamit itong tent na to. At least ngayon, may papakita ko sa inyo. Alam ko available pa to sa online, lalo sa Shopee. Kaya pwede pa kayo makabili. Usually kasi pagka chill camping tayo, ang ginagawa natin medyo nagko-konting aesthetic style tayo. Pero pagka may kasamang adventure yung ating mga content, wala tayong sinesetup. Talagang more on minimalist lang yung mga ginagawa natin. Ayan, tumatangos. Tatanggal sa Mabilis lang naman i-setup to. Mabilis lang. Set up lang siya. Ay, tayo na natin siya agad. Ay! Natanggal. Natanggal ang mga pole. My God. Tanggal yung malambot yung lupa. Kabit muna natin ulit. Ang kagandahan kasi nito, pag tent siya at the same time, tarp na rin. Ipapakita ko sa inyo guys. We have an audience. Say hi! Ayan, mga anak ni Jeric. Nakapunta ka na sa Green Nara. Not yet. Maybe soon. I know, pumunta na kayo doon, di ba? How do you know? Because your father said What? that last time your family camped there. Am I right? Yeah. I'm in your tent, by the way. So, Kai is here in my tent right away. And I'm still clipping my inner tent here on our tarp tent, on our boat tent. Again, thank you to my cameraman. Where? Yan, it's Kai. So, sooner or later, he will also have his own camera and make his YouTube video. Here's you and Kwasai. Very tiring. Setting up a tent is very tiring. Ganun talaga. Why? Back in my day, I've been doing hard work. And I made this thing stuck in the ground. So I panicked and my brother helped me. I dug out the dirt and then hooked it out. You help your father setting up the tent? No, Who help your father? my older brother, my middle child, the middle child, my brother, my older brother, Middle child only. my older brother, I don't help. I do not. Kuya Jake's cameraman doesn't help. To be honest. Guys, medyo nahihirapan ako dito sa kausap ko dito. English.
Hindi naman. Oh. You know how to speak Tagalog, ah? So, the school. What do you speak in school? English and Tagalog. Your classmates. Pag kumakain kami, nagtatagalog kami. But when you speak with your teacher, English, Sometimes, do they speak Tagalog, your teacher? yeah, very much. Do you know? Yeah. That's good. That's good that they know. Hinabot na tayo ng dilim. Natapos din tayo, guys. Hindi na ako naglagay ng lamesa. Tumupuan lang. Tapos yung higaan. Ayan lang. Yun lang yung laman niya. At mahirap na. Magkaligpitan maraming ligpitin. Kaya tama lang yung ganyan. So ito yung itsura niya, guys. Kung gusto nyo ng ganitong klase ng tent, boat tent, hanapin nyo lang Black Deer ang tatak niya. So single person lang yung capacity nito. Kaya pang isang tao lang talaga. First time ko maimbita sa isang camping kasama ang subscriber na hindi content creator. Masaya yung pakiramdam. Parang pamilya na rin ang turing nila sa atin. Bagamat unang beses natin sila makasalamuha, pero palagi na agad ang loob ko sa kanila. Lalo pa nung fellowship. Sa sobrang sarap ng kwentuhan ng mga bagay-bagay sa buhay, halos makalimutan ko na gumawa ng content. Masyado kasi natin na-enjoy yung company. At yun din naman talaga ang mahalaga. Yung masulit natin ang sandaling oras na to na may mga bago tayong kaibigang nakakasalo. Foggy morning, guys. Mag-aalas 6 pa lang ng umaga. Ewan ko, hindi na naman ako nakatulog. Lagi akong, actually ganito lagi tuwing nagka-camp tayo. At alam nyo naman yun, hindi tayo nakakatulog. Minsan nakakatulog, minsan hindi talaga. So sa ngayon, hindi na naman tayo natulog. Ganda ng sikat ng araw. Ganda. Napakahamog ng paligid. Hindi naman sobrang hamog. Pero grabe. Ang foggy pa rin. Malapit lang din kasi ito sa sa taas lang din naman kasi yung Tagaytay. Kaya asahan na natin na magiging foggy rin talaga. Ayan, ang ganda. Morning good. Yung ating simpleng setup at tulog pa yung ating mga kasama. Nag-invite sa atin. Sir Jack, thank you nga pala sa pag-invite kay Kuya Jerks dito sa inyong camping. Nagligpitan na kami ng mga around 12:30. Tapos humiga na rin ako. Konting Facebook. Pinilit ko matulog pero hindi tayo nakatulog. Check natin yung lugar. May mga baka dito, oh. Ayan, oh. May mga alaga silang baka, guys. Itong God's Greenery Campsite kasi, basically farm lang din siya talaga. At kung titignan mo, nagpa-aesthetic sa kanya is yung mga puno ng akasya. Ayan, oh. Ang ganda niya tignan kasi. Parang it reminds me of Harvest Hills sa Nasugbu nung nag-camping tayo sa Harvest Hills. Ayan. Harvest Hills ba?
O segundo camp. O segundo camp and hike. Oo, tama. I'm sorry, segundo camp and hike. Iisa lang din may-ari niya si Sir Eric. Ito lang yung kanilang ground area, campground. Kasi ibang property na dun eh. Makikita nyo. Tulog pa yung ibang camper. Pakita natin yung lugar habang nandito tayo. At hindi masyadong malambot yung lupa niya. So kahit maglakad-lakad tayo dito, hindi masyadong magpuputik yung ating mga paa. Okay lang, katamtaman lang. Ang ganda nung mga Carabao grass na nilagay nila dito. Ayan o. Sa mga chikiting ninyo, medyo wag muna tayo masyadong maingay. Tulog pa yung iba. Pakita ko lang. Ito, hindi ko alam kung anong campground ito. Pero basically, may natutulog sa hammock. Basically, ito yung kanilang playground para sa mga bata. Ayan, malawak pa dito guys eh. Pero mostly kasi ng mga camper, alam nyo naman, nagsiset up yan under the tree. Ito pwede pa. At may area pa dito na pwedeng ma-develop para kung gusto nyo mag-pitch ng tent soon. Ito yung kanilang guys. Diyan kami kagabi nag-dinner eh. Yung kanilang kubo. For rent siya. Pwede nyo rentahan. Clean as you go lang dito. So, kalat nyo, linis nyo. Tignan pa natin yung ibang mga lugar. Hindi ako makapaglakas ng boses gawa ng tutulog pa yung ibang ibang mga guest, ibang mga campers. Baka mabulabog natin sila. Ito yung CR nila. Pakita ko na sa inyo yung basketball court dito. So basically pwede pa lang may paglilibangan kayo dito. So sakasakali magdala lang kayo ng bola para sakasakaling wala kayong magawa ganun na lang kayo basketball. Mahalata mo yung mga tinabas na puno dito ng ay hulog. Sorry. Kita mo yung mga tinabas na puno ng nyog ayan ang dami niya. So para lumawak yung lumawak yung ground area. So basically nyogan to dati. Ang daming ng nyog. Yan. Pwede kayo maglaro dito ng basketball pala Yung mga anak ni Sir Jack inaaya ako maglaro ng basketball kahapon. Bago mapapagod ako Ito okay. So halimbawa 3 days 2 nights kayo dito, wala na kayong magawa. Laro-laro lang pala kayo ng basketball dito. Pwede. Ayan tapos equip sila ng mga solar panels. Ang daming solar panels. Natatawa ako dito. Paano naman kaya to magkakailaw? Paano maaarawan nakatumba yung panel? Ayan Ayan. Ang laki nitong ang laki nitong campground nila. Tapos may mga kubo pa dito. Actually pwede rin kayong siguro mag-pitch dito sa area na to. Malawak pa siya. Tapos may mga cottages din ayun And cottages, hindi ko alam kung may bayad din to, kung gusto mong tambayan or baka pwede naman. Pero tingin ko baka may bayad. Tapos kung gusto niyo ng mga glamping, kubo glamping, tara, tignan natin. Ito may mga kubo. Pwede kayo matulog dyan. Dalawa pala yung kubo. Tapos merong dito siso. Alam mo yung vibe niya, parang it's more on park ang dating sa akin. Campsite na may pagka park yung tema niya. Maganda siya actually. Ayan yung siso. Tapos ito yung kanilang pool area. Mababaw lang naman. Okay, mababaw lang to. Tingin ko mga 5 feet lang. Ito sa mga pambata. And ito, to?
restaurant. Parang kusina. Oo, pwede kaya yata magpaluto dito ng mga pagkain. Or hindi, for rent eh. So pwede nyo rentahan to. Dito na kayo magluluto-luto. Ayun, nakalagay for rent. Kita natin. Ayan. So for rent siya. Tapos ito yung kanilang shower area. Check nga natin. Shower area. Okay. Saan yung ilaw? Hindi ko lang pala sa yung ilaw. Mamaya na natin pakita. Hindi ko alam yung ilaw, madilim. May mga nakakalat din na ihawan dito. Gusto nyo mag-ihaw-ihaw. So wala naman tayo bang gagawin kundi mag-ikot na ngayon dahil hindi ako makatulog eh. Hindi tayo dalawin ng antok eh. Yung body clock ko kasi nasanay na talaga ng ganitong oras nagsisimula matulog pag nasa bahay ako. 5, ganyan. 4, 5 or 6, ganun talaga yung tulog ko. Kaya hindi ko na maayos yung aking body clock. Ang lawak nito. I think baka kaya ng 200 campers to 300 campers dito kasama yung mga sasakyan nila. Yun yung aking estimate sa nakikita ko in actual yung laki na itong campsite. Tapos yung reception area kung saan dyan din nakatira yung may-ari. Okay, no vehicles beyond this point. So bawal yung ipasok ang mga sasakyan. Ewan ko, hindi ako sure. Pero quiet hours is syempre 10 PM onwards. No loud music or shouting. Children under 7 must be supervised. Use amenities at your own risk. Kasi may pool, diba? Dispose trash properly. No littering. Yan, bawal We are pet friendly. Supervise your pets at all times. Pick up after your pets. So pag pupupo yung mga alaga nyong aso, pulutin nyo na lang. Ganon, kumbaga. Park in designated areas only. May designated area ng parking. Ito siguro yung mga designated area. Diyan. Kung saan sila nagpark. Ito. Okay. No smoking. Use designated areas. Okay. No open fires outside. No damaging of property, greeneries. Okay. Okay. So katulad ng ibang mga campsite, meron din silang mga rules. Ayun ang Camp 3. So, Camp 1 ito. Okay. Camp 1 dito sa amin. Camp 2. Camp 2. I'm sorry. Camp 2. Ang Camp 1, I think, baka doon. Or, di ko alam eh. Kasi, itong area na pinagpitcha na namin ng tent, ito yung Camp 2. Tapos, malapit sa pool yung Camp 3. So, ang Camp 1, baka somewhere dito, sa area na to. Ang Camp 1. Ano, may mga bunga na sila ng suha. Ayan o. Pero bawal mong pitasin yan. Sa kanila yan. Ay, ayun pala yung Camp 1. Okay, ayun doon pala yung Camp 1. Hanap ako ng hanap guys. Ayan. At walang nakapwesto ngayon sa Camp 1. Lahat kami mula dito sa pick up na to hanggang sa akin, hanggang sa mga kasama natin, Camp 2. Ayun. Tapos syempre may mga bakod dito sa area kasi para alam lang natin kung ano yung property nila. Kumbaga, kasi outside dito is may mga kabahayan din. Makikita niyo naman yan sa drone shots. So basically ito na yung God's Greenery campsite. Baka kasi kaya ganun yung pangalan ng campsite, baka Christian or Catholic yung may-ari. Yan. Ang ganda dito. Ang ganda. No showering. Toilet bidet. Pinto.
walang lock. Ayan, ito yung kanilang CR. May trash bin. Ayan, may urinal din. So sa panlalaki, isa lang urinal, tsaka may isang toilet bowl. Ito yung kanilang comfort room. Ito, may lavatory, tsaka salamin. Dito sa pababa. Hello, ma'am. Ay, dito pala yung ilaw. Hinahanap ko kanina. Okay. Anong meron dito? Wala. Mga basurahan. So, ito yung kanilang comfort room, guys. Ito yung sa panlalaki. Dito yung sa pambabae. Tapos may lavatory din. Ayan. Ito, may mga ilaw naman. So, ayan. Nakita nyo na. Yan lang naman ang importante sa ibang mga camper eh. 'Di ba? Yung kailangan pagka magmo-morning deposit kayo kahit pa paano maayos-ayos naman yung inyong dedepositohan na bangko. Ayan, so ayos na. Nakita nyo na. Tayo'y successful sa ating ginawa. Ganda talaga dito. Ayan o, napaka-foggy pa rin. Hanggang mo magising Mukhang early ka natulog Ang ganda no? Foggy. Parang Baguio. Overnight lang naman tayo dito dahil may mga ilang bagay pa tayong nakaschedule gawin. Bitin nga Pero may susunod pa naman. Ang mahalaga, nakakilala tayo ng mga bagong kaibigan, nakasalamuha at nakapalagayan. Isa lang ang sigurado, may part 2 pa tayo dito kasama sila pag magtagpo uli ang mga oras. Maraming salamat sa team nyo, Sir Jeric. Hanggang sa susunod nating fellowship. Ingat. Nice Nice meeting you. Susunod ulit. Yes, sir. Sir, Ingat. thank you. Right safe. Right safe. Sir, thank you Thank you. Right safe. Oo. Ma'am, mauna na ako. Bye-bye! Thank you po. Thank you. Thank you. Nice meeting you po lahat. Thank you. Thank you very much sa pag-invite. Oh, yan mo Sama ka ulit Oh, thank you po Enjoy po kayo.